Good day, Larry G. Boy Ayos. So, kasama ko sila Sil. Ay, yun. So, vlog nga pala natin yan. So, paano, may isang nagtanong, isang alam pa si ate lang. Paano ka ba nasama dito sila? Almost 1 year na sila dito, mahigit. So, paano ko sila nasama dito sa ngayon? Sinakay ko sila sa aeroplano. Joke. So paano nga ba nasama yung pamilya ko rito? Diba? Sa Australia. So under po sa working visa ko, which is 482 working visa, kasama na kagad po sila. So doon sa pinilapan ko na form, na double check na lock doon. Ayan. So sa napilapan ko po na form, sinama ko na kagad yung, syempre hingin yung kung married ka, yung marital status matatanong. So married nga, sinama na yung name ng wife ko, kasama yung mga anak namin. Tapos nilagay ko na rin yung pangalan ng, sa mga relatives talaga nilagay ko rin yung pangalan ng nanay ko, kapatid ko. So lahat pwede kong ilagay na mga kamag-anakan nilagay ko. So malaking bagay din yun ay magiging honest ka sa pag-fill up ng form, diba? So meron kasi iba live-in, hindi nilagay yung live-in partner. So importante yun sa pag-fill up ng form. So since nandun sila, pwede ko silang i-apply ngayon para may sama ko rito, which is dapat maaprubahan nung boss ko, no employer ko. So since naaprubahan naman sila doon sa nilipatan kong company kagad, lumipat ako ng company. Paglipat ko ng company, in-apply namin yung mag-ina ko. Within 6 months nandito sila. So ano mga ba yung mga kinailangan? So basically, common na requirements is yung dahil kasal kami, marriage certificate namin dalawa. Marriage certificate namin yung tubig. Tapos marriage certificate, birth certificate niya, birth certificate ng mga anak namin. Then passport, nag-apply sila ng passport. After that, pinasa ko yun. Syempre may binayadan ako para may pasok ko sa larito. Yung ginastos ko nandito, nasa more, yan yung halaga na gastos ko. Kumuha ng agent yung company namin para ma-proseso yung papel. So yan yung mga ginastos para mapasok sila. Tapos pinasa o nilodge yung visa nila, na-aprobahan, nung ma-aprobahan approve na yung visa, nag-umpisa na rin mag-asikaso ng requirements yung misis ko sa Pilipinas. So ano yung mga inasikaso nyo? Kinailangan yung English certificate para sa misis ko. Ano ba ni? Birth certificate. Oo nga, nasabi ko na kanina, birth certificate. Then yun, immunization record ng mga bata. Yung mga bakuna sa atin, kailangan din yun. Kailangan yung mga bakuna nila. Noong time na yun, yun, IELTS din. Then noong time din na yun, sa bakuna, aside dun, di ba may kinailangan din yung COVID nyo? Kinailangan din, noong time na yun time po na yun, last year, 2022, di ba ni 2022? So kinailangan yung COVID certificate something, nilang tatlo. So yun yung mga naging requirements. Then after that, na-approve yung papel, then nagpa-medical na sila sa atin, sa Manila. So may dalawang hospital lang muna binigay, pero doon sila nagpa-medical sa St. Luke's Hospital. Saan sa Makati? Quezon City? Maraming kay St. Luke's ni. Hindi ba sa Makati? Tapos magkano yung ginastos nyo magkano ginastos nyo? Kayong tatlo. So check ako, makikita namin yung saktong halaga ng ginastos nila nung time na yun. Pero malamang ngayon dahil nga sa fluctuation, dahil sa inflation, malamang mas mahal na ngayon yung medical doon. So yun nga, nagpa-medical sila within, yun lang yung pinaka-last nung ma-medical na sila, yun lang hinihintay, resort lang ng medical. Then gano'ng katagal bago lumabas ni 1 month? 2 to 3 weeks niya, 1 month. Tapos nung lumabas na yung medical, okay na. Pinabili na ako, in-email na ako
nung agent ko na pwede ko nang papuntahin dito yung pamilya ko. So bumili ako ng plane ticket para sa kanila noon. Yung plane ticket di ba nina-check mo kung magkano? Magkano? $992. More $992 each isa. Nakapunta na sila rito. Tapos pagdating nga nila dito, tulad na sabi ko sa isang vlog ko, nasa kasa nila yung ATM nila, health insurance, bago pala sila naman health insurance na, SIM card, tapos tax file number. So yun, simple lang. Yun lang, kaya sila nakapunta rito. Ganun lang kasimple, kaya sila nakapunta rito. Ingat po kayo palagi dyan. Keep safe and Godspeed.